Okay, review na ulit tayo para sa civil service exam. Meron tayong another set, 10 items ng numerical reasoning. So bawat slide, try nyo pong sagutan, tapos itry nyo na 1 minute lang. Bawat item dapat sa civil service exam, 1 minute para matapos nyo ng tama sa oras kasi meron tayong 170 items and then 3 hours and 10 minutes nyo lang kailangan matapos ang 170 items. Okay, let's start. Number 1, what is the value of 15 minus 3 squared plus 4 times 6? So, PEMDAS. Sundin lang natin yung rule natin na PEMDAS. Ang sabi sa PEMDAS rule, una yung parenthesis. Wala tayong parenthesis dito. Exponent, ayun, meron tayong exponent. After ng exponent, multiplication and division, left to right po ito. Multiplication and division, same order yan, left to right. Hindi automatic na una yung multiplication bago ang division. So same sa addition and subtraction, left to right yan. Kahit anong mauna, so from left to right, addition and subtraction. Okay, so unahin natin ang exponent. So copy the rest. 15 minus 3 squared, ibig sabihin 3 times 3. Yung iba nalilito, nagiging 3 times 2. So 3 squared, that is 3 times 3, we have 9. And then just copy plus 4 times 6. So we have subtraction, addition, and multiplication. Unahin natin ang multiplication. So dahil nauna yung MD bago yung AS. Okay, so therefore we have 15 minus 9 plus 4 times 6, that is equal to 24. And then left to right na lang tayo. 15 minus 9, that is equal to 6. And then plus 24, the final answer is 30, letter D. Number 2, if the perimeter of a square is doubled, what happens to the area? So anong mangyayari kapag yung perimeter daw na double? So walang given dito na number. Pwede tayong mag-assign ng kahit anong gusto nating number. Pero para mapadali, ang i-assign ko na lang, so hatiin ko ito, dito yung original, i-assign ko dito ang side na kukuhanin ko ay 1 para madaling i-compute. So alam natin ang perimeter ng square, ang perimeter ng square, ang formula ay 4 times s. Kasi i-add natin yung bawat side. Ang square pare-parehas yung side. Kaya ang perimeter, kunin lang natin yung sum ng bawat side, kaya 4s. Ang area naman, i-square lang natin, so we have s squared. Okay? So kung ang side natin ay 1, ang perimeter nito ay magiging 4s. So 4 times 1, perimeter ay magiging 4. So ano naman ang magiging area? Ang area kapag ang side ay 1, magiging s squared. So that is 1 times 1. Ang area ay magiging 1. Ngayon, i-compare natin dito sa bagong perimeter, tsaka compare natin yung bagong perimeter kapag or bagong area kapag na-double daw yung perimeter. If the perimeter of a square is doubled. Ibig sabihin, from perimeter, original na perimeter ay 4, ang magiging bagong perimeter daw natin ay madodouble, 4 times 2, magiging 8. Ano daw ang magiging epekto nun sa area? Kung ang perimeter ng square ay 8, therefore, ang magiging side natin, dahil ang formula ay P is equal to 4S, ang magiging side natin, given daw yung perimeter ay 8. So, isolve natin ang side. Ang magiging side natin, divide natin both sides by 4. Therefore, ang side na natin ay 8 divided by 4 ay 2. So, kung ang side ay 2, compute natin ang area, meron tayong 2 squared. Therefore, ang bagong area ay 2 times 2, that is equal to 4. I-compare natin ngayon yung area ng original dito sa area ng bago. Kapag nag-double ang perimeter, kung mapapansin natin, from 1 naging 4. So, ibig sabihin yung area naging times 4 ng original. So, therefore, the answer is letter B. The area is 4 times its original. Ito yung original 1, naging 4. So, 4 times the original. Number 3. A 1/4% of a number is 30. What is the number? So isa-isahin lang natin, translate natin ito word by word. 1/4. So 1/4, sulat lang natin 1/4. Percent, so lagay natin 1/4%. Of means multiplication. A number, hindi natin alam, maglagay tayo ng n. Is means equal sign. And then we have 30. What is the number? Just solve the value of n. Okay? Isa-isahin lang natin. Ang ibig sabihin ng percent ay over 100. Over 100. So, magigilang itong 1, 1/4. Percent over 100 yan, eh di magkakaroon tayo dito ng over 100. Okay? So, igitna ko lang itong 1.
So yun yung ibig sabihin ng percent. Percent means over 100. Kaya ito na yung shortcut, ilagay na lang natin dito. Kasi ito yung long method niyan, magiging siyang 1/4. Ang percent ay divided by 100. Tapos pag nag-divide tayo ng ganito, magiging siyang 1/4 and then times the reciprocal 1/100. So kaya sinortcut na natin yung percent, automatic ilalagay na natin sa denominator na 4. So kaya magiging ganito na lang siya, 1/4 times 100 and then times n is equal to 30. So simplify lang natin itong 1 times n na lang yan, and then 4 times 100, we have 400 equals 30. Kailangan n lang ang matira. Paano mawala yung 400 na nasa denominator? Eh di i-multiply lang natin ng 400 ang both sides. So therefore, cancel na yung 400, n na lang ang matitira. Multiply lang natin, 3 times 4 is 12. Kopyahin yung mga zeros, meron tayong tatlong zero. Therefore, the answer is 12,000, letter D. Number 4, square root of 0.000225. So paano pag magkuha tayo ng square root ng may decimal? Ang shortcut dito, bilangin lang natin yung decimal places. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 decimal places. 6 decimal places. Therefore, pag in-square root natin yan, i-divide lang natin ito sa 2. Yung magiging answer dapat natin ay 3 decimal places. 3 decimal places dapat yung sagot. So tingin tayo sa choices, ilan yung may 3 decimal places? Letter D. 1, 2, 3. Yung letter D lang ang may 3 decimal places, so therefore, letter D na yung tamang sagot dito. So dahil alam natin, ang square root ng 225, ang square root ng 225 equal yan sa 15. Dahil 15 squared ay equal sa 225. So tapos bilangan natin yung decimal places. Another solution yan, pwede nating isulat as fraction. So 225, pag sinulat natin yung 0.000225, that is 225 sa numerator, and then bilangin ng decimal places, 6. So therefore, sa denominator natin, may 6 na 0. Okay? So tapos, kunin natin ang square root ng, i-distribute natin yung square root sa numerator at denominator. Ang 225, eksakto yan, that is 15 squared, over square root ng, ang 1 million, equal yan sa 10. Ilan yung 0 natin? 6. So 10 to the 6. Tapos, ang pwede nating i-cancel ito, square root ng square. So 15 na lang. Tapos ito naman, square root of 10 to the 6. I-divide lang natin sa 2 itong exponent natin. Dahil ito may index to na 2. So 6 divided by 2, we have 10 cubed. So therefore, we have 15 over 1,000 na kapag sinimplify natin, convert to decimal, 15 over 1,000, move lang natin yung decimal point natin, 3. Kasi tatlong 0. So therefore, the answer is 0.015. Okay? Or shortcut, dito na tayo sa shortcut, bilangin lang ang decimal place. Okay, number 5. The average of 8 numbers is 45. If 2 numbers, 30 and 60 are removed, what is the new average? So gamitan lang natin ang formula ito ng average. So formula ng average, ang symbol ng average x bar, equal siya sa summation. Ito yung total. Summation of x over n. Okay? So ano yung given natin? Ang average daw ng 8 numbers. 8 numbers is 45. So itong 45, ito yung average. I-substitute natin dito sa x bar. Ito yung mean or average. 45 is equal to summation of x. Ito yung sum nung 8 numbers. Meron tayong 8 numbers, so yun yung denominator natin na 8. So pwede nating ma-solve itong summation of x. Ito yung total. Total ng 8 numbers yan, yung summation ng x. So para ma-solve yan, i-multiply lang natin both sides sa 8 para matanggal itong 8. Ayun, napapunta yun na yung 8 dito sa kabila. Then multiply natin 8 times 45. So 8 times 5, we have 40. 8 times 4 is 32 plus 4, we have 36. So 360 is equal to the total. Ito yung sum. Sum of the 8 numbers. So, sum yan ng 8 numbers. So ngayon, ang hinahanap, 2 numbers, 30 and 60 are removed. Tinanggal daw natin yung dalawa. So ano na yung magiging bagong average natin? Average nung ilan yung natira? From 8 numbers, nagtanggal tayo ng dalawa, edi average na lang ito nung 6. Lagyan ko na lang subscript n for new. Ito yung bagong average.
Ang kukunin natin na bagong average ay 6 na lang. Kasi tinanggal nga natin yung dalawa. So dahil tinanggal natin yung dalawa, 30 and 60, ibabawas natin itong 30 and 60 dito sa total ng 8 numbers. So therefore, ang numerator natin, 360. Ito yung sum nung 8. Babawasan natin yung dalawa, 30 and 60. Minus 30 and 60. Okay, so isolve na lang natin yan. 360, ito muna yung ima-minus ko. Minus 60, we have 300. And then minus 30. So that is 270 over 6. And then, subtract na, i-divide na lang natin manually. 270 divided by 6. 27 divided by 6, we have 4. 4 times 6 is 24. Subtract, we have 3. Bring down 0. 30 divided by 6 is 5. 5 times 6 is 30. At ang bagong average ay ganun pa rin pala. Letter D, 45. Same siya. Yung previous average niya, 45. Nung nagtanggal nung dalawa, 45 pa rin. Bakit 45 pa rin? Kasi ang sum nitong 30 at 60 ay 90. Ang gitna nito, pag ginawa natin yung average ng 30 at 60, para tayong nag-subtract ng dalawang 45. Dalawang 45 equal yun sa 90. 30 plus 60, 90. So kaya hindi nagbago. Kasi yung tinanggal natin, pagpalagay natin dalawang 45, so same pa rin. So dapat doon pa lang, alam na natin na same pa rin yan kasi yung sinubtract natin ay parehas, pwedeng gawing parehas na 45. So hindi mababago. Okay? So kung naghahanap nga pala kayo ng magandang civil service exam reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Ayan, makikita nyo lang sa link, i-click nyo lang. So as of now, yung price niya 429 itong reviewer na ito, tapos yung BrainBox naman ay 690. Okay, so maganda yung explanation yan parehas. Bawat skills, ayan, verbal, clerical, analytical, numerical, general information, ayan, skills of analyze. Ayan, so lahat yan ay makikita dito sa reviewer na ito at maganda yung explanation. So ano pang inaantay nyo? I-click nyo lang yung link at bilhin nyo na. Dadaling kayo niyan sa Shopee kapag kinlik nyo yung link dyan sa baba sa video. Okay? So number 6, age problem. The sum of the ages of Avery and Mavi is 38. 4 years ago, Avery was twice as old as Mavi. What is the present age of Mavi? Okay? So gawan lang natin ito ng pinakamadaling way sa age problem. Table. Gawa lang tayo ng table. First column, ilagay lang natin yung pangalan. So sa problem, meron daw Avery and Mavi. Okay? And then ang tinatanong, what is the present age? Present age of Mavi. So lagyan natin yung present or pwede now ang ilagay nyo sa column na ito. Ilagay natin. So ang sabi, the sum of the ages of Avery and Mavi is 38. Ang total daw ng present age nila ay 38. Then ang hinahanap, what is the present age of Mavi? Si Mavi ang hinahanap, kaya si Mavi ang lalagyan ko ng variable na x. Okay? So kung alam natin ang total ay 38, tapos ang alam natin ang age ni Mavi ay x, paano natin gagawan ng expression si Avery? O halimbawa si Mavi ay 10. Ano ang age ni Avery? Di ba? Para makuha natin yung age ni Avery, isasubtract lang natin ito. 38 minus 10. So magiging itong 28. So therefore, kapag pala meron tayong given na sum at nilet natin yung age ni Mavi na x, so yung age pala ni Avery ay magiging isasubtract natin sa 38. 38 minus x. Kasi ang total nga nila ay 38. So therefore, ito na yung expression para sa present age ni Avery and Mavi, 38 minus x, tsaka x. Then, pagpatuloy natin, 4 years ago, ito yung past, 4 years ago. 4 years ago, so subtract tayo ng 4 sa kanilang present ages. Okay, so yung age ni Mavi magiging x minus 4. Ang age naman ni Avery, subtract tayo ng 4. Ang mangyayari dito, masasubtract itong 38 minus 4. That is equal to 34. Just copy the minus x. And then dito na tayo magpo-focus sa column na ito. Dito tayo gagawa ng ating equation. Sabi, 4 years ago, isa-isahin natin. 4 years ago, yun yung table na ito, column na ito. Avery, saan ang age ni Avery ito? So isulat lang natin yan. 34 minus x. Sabi was, ibig sabihin ng was ay equal sign. Twice, ibig sabihin nakamultiply sa 2. Lagyan natin ng parenthesis. Twice as old as Mavi. Age ni Mavi sa past, di x minus 4 yon. So, x minus 4. Okay?
Then, just solve the value of x. Yung x, yun na yung age ni Mavi pag na-solve na natin yung x. Okay, so solve for x, distribute lang natin ito. So we have 2 times x, we have 2x. 2 times negative 4, we have negative 8. Then just copy this, 34 minus x. Pagsamahin natin yung x sa isang side lang, lipat natin ito. So add x to both sides. Cancel na ito. We have 34 is equal to 2x plus x. That is equal to 3x minus 8. Ngayon, itong negative 8, ilipat natin sa kabilang side. X lang dapat ang matira. So add 8 to both sides para mawala itong negative 8. So 34 plus 8, that is equal to 42 equals 3x. And then final step, divide both sides by 3. Okay, 1 na lang yan. X therefore is equal to 42 divided by 3. The answer is 14, letter A. Okay. Number 7. Solve the value of x. 7 over 12 equals 3x plus 5 over 24. Ang rectang solution dito, ratio and proportion lang ito kasi fraction ang left, fraction ang right. Ang madaling way or karaniwan, minumultiply lang yan, cross-multiply. Pwede rin gamitin yan, cross-multiply. Pero may mas madaling way, mag-LCD lang tayo. Tama rin ito ha, yun nga lang lalaki yung number. So ipakita nga natin yung solution. 7 times 24 equals 12. Multiply natin sa 3x plus 5. So lalaki kasi yung number. Multiply natin yan. 7 times 4, we have 28. 7 times 2 is 14 plus 2, we have 16. So 168 equals 12 times 3x, we have 36x. 12 times 5, we have positive 60. Solve for x. X ang matitira. So tanggalin si positive 60 minus 60 to both sides. So cancel this. 168 minus 60, we have 108 is equal to 36x. And then divide both sides by 36. So ayan, ang value ng x ay equal sa 108 divided by 36, that is equal to 3. So therefore, letter B. Yan yung long method ba yan? Pwede pa nating mas mapaikli ang solution pag nakita nyo agad. Yung 12 kasi, pwede natin maging 24, no? I-multiply lang natin both sides sa LCD. Yung 12, yung 24 pwedeng ma-divide sa 12. So shortcut, i-multiply lang natin both sides by 24. Multiply both sides by 24. Mas madali yan. Multiply both sides by 24 kasi makakancel na ito. Cancel na yan. Tapos ito 24 divided by 12, magiging 2 na lang yan. So tapos i-multiply natin ito. 2 times 7, we have 14 is equal to, just copy the numerator, 3x plus 5. Na-cancel na kasi yung 24. O diba mas madali? Ang liit ng number. Unlike kanina, ang laki. So solve for x, subtract 5 to both sides. Wala na to. 14 minus 5 is 9 equals 3x. Divide both sides by 3. So magiging sagot, x therefore is equal to 9 divided by 3 ay 3. So ano yung mas gusto niyong solution? Mas maganda yung pangalawang solution. Multiply both sides by 24. Okay. Number 8, mixture problem. If 40% of 15 liters of a weed killer is water, how much water can be added to make it contain 75% water? So ang gagamitin nating formula para dito sa mixture problem, dalawang solution ang ipapakita ko. Ito yung una, C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3, where V3 is equal to V1 plus V2. Ang ibig sabihin po nung C ay yan yung concentration, yan yung may percent. V naman for volume. So volume yung liters dito sa problem natin. So alamin lang natin kung ano yung mga C1V1, C2V2, and C3V3. Gawa tayo ng table. Unang row ay percent. Pangalawang row ay yung may liters. So yung C1V1 natin, ito yan, 40% of 15 liters. 40% itapat natin dito sa percent. 15 liters itapat natin dito sa may liters. And then bumabase tayo dito sa water. Water tayo babase kasi ang sabi dyan, 40% of 15 liters of a weed killer is water. So 40% na itong 15 water, and then yung another 60%, yun na yung kung ano man yon sa pinaghalo natin. Okay, so hindi naman nakalagay kung ano yung, so basta siya ay weed killer. So insecticide siguro yun, ano? Okay, so, and then C2V2, hinalo daw sa water. How much water can be added to make it contain 75% water? Etong 40% na 15 liters, hinaluan ng tubig. Kung tubig, edi 100% yon kasi nakabase tayo dito sa water. Okay? So 100% siya, water lang siya. So lagyan natin ito na hindi natin alam
kung ilang liters yon, so lalagyan natin ng X. Tapos, nung pinaghalo yung 40% at 100%, ang kinalabasan daw, 75%. So, tandaan lagi kapag naghahalo tayo sa mixture problem, yung percent, 40 at 100, ang kakalabasan lagi niya nasa pagitan dapat nila. Kasi pinaghalo natin no? So, dapat nasa pagitan. 40 and 100, 75 yung nasa pagitan nila. And then itong V3 natin, pag-a-addin lang natin ito. Sa column na C3V3, i-add natin ito, 15 plus X or X plus 15. Okay? Then buuin na natin ang ating equation. I-multiply lang natin ito. 40 times 15, yan yung C1V1, plus C2V2, i-multiply natin ito. 100X equals, i-multiply natin itong dalawa, 75 times X plus 15. Simplify natin, 40 times 15, that is 600, plus 100X equals, multiply this, we have 75X. Pag minultiply natin ito, 75 times 15, that is equal to 1,125. Okay? So madaling i-mental to kasi 75 times 15. I-multiply lang natin sa 10 yung 75, 750. I-multiply natin sa 5 yung 75. So ilan yon? 5 times 575, 150, 300, and then we have 375. Tapos pag inad natin 5, 2 carry 1, we have 1125. Okay? And then pagsamahin natin itong 75x tsaka 100x, subtract natin 75x to both sides, nasa kabilang side kasi, cancel na ito. Tapos itong 600, pagsabayin na natin yung 600, dalhin natin sa kabilang side, minus 600 to both sides. Okay, cancel na ito. 100 minus 75, you have 25x is equal to, pag sinubtract natin ito, bring down lang yung 25, no? 11 minus 6, we have 5. So 525. Finally, divide both sides by 25. Ang magiging sagot, x therefore is equal to, so 100 merong 4, no? So 4 times 5, 20, may 25 pa. So 21 ito. So minental ko na lang, letter C is 21. Okay? Or another solution, gagamit tayo ng shortcut, yung alligation method. Sa alligation method, ito yung formula na ginagamit ko. Isa-set up ko lang yung table ng ganito. So we have percent, liters. Isa-set up ko siya sa ganitong form. A, B, C, tapos ito XY. Lagyan ko ng XY. Kapag naka-set up ng ganito yung table natin, A, B, C, XY, ang magiging formula natin, itong X, i-over lang natin dito. X over Y equal siya sa, subtract natin ito, B minus C over C minus A. Mas madali ito, ratio and proportion lang. So, sundin lang natin, nalagyan na natin ito kanina, di ba? So, lagyan natin ng label ito. So, meron ditong 40, dito yung 15, we have 100 dito, dito yung X kanina, and then itong C ay 75. Ayan, so substitute natin dito. Itong X over Y, ito yan, ratio nito, 15 over X, equals, idadiretsyong subtract na natin ito, 100 minus 25, minus 75, that is 25. And then itong 75 minus 40, that is equal to 35. O di ba? Napakasimple ng solution kapag itong technique na ito ang ginamit nyo, alligation method yung tawag dyan. So cross multiply lang natin, mag lowest term tayo mamaya. X times 25, we have 25x is equal to, wag mo nang i-multiply yan, 15 and 35 lang. I-divide muna natin sa 25 para maliit yung number, maliit yung i-multiply natin. Okay, so 15 and 25, pwedeng i-divide both by 5. Divide natin both by 5, 5 na lang ito. Yung 15 magiging 3. Tapos 35 and 5, pwede ulit i-divide sa 5. So wala na tong 5 dito, itong 35 divided by 5, 7. Ayun, mas madali na, i-multiply yung natira, 3 times 7, 21. Napakasimple ng solution kapag itong alligation method ang ginamit natin. Take note, pwede lang ito sa dalawahan. Kapag tatluhan yung pinagalo, hindi pwedeng gamitin itong shortcut formula na ito. Okay? Number 9. Two planes take off at the same time from the same airport. If they travel in opposite directions, in how many minutes will they be 660 miles apart if one plane flies at 300 miles per hour while the other flies at 360 miles per hour? Mukhang mahirap, no? Kasi medyo mahaba yung problem. Pero kapag alam niyo yung technique, madali lang ito. So nagsimula, i-drawing muna natin. Nagsimula sila daw sa
two planes take off at the same time. Ito yung keyword natin dito, same time, from the same airport. Ito yung airport na pinanggalingan nila, yung dot na ito. So opposite direction sila. If they travel in opposite directions, yung isa papunta dito, yung isa papunta dito sa kabilang side. Okay? Kunin lang natin yung rate nila. How many minutes will they be 660 miles apart? Ayan. 660 daw yung distance nila. Ilang minute? 660 miles. Yung pagitan nila. If one plane flies 300 miles per hour, dito yung 300 miles per hour, mph. Sa kabila naman, yung 360 mph. Okay? So ito na yun. Kapag alam yung i-drawing na ganyan, madali nang malaman yung kanilang distance. Ang tanong, how many minutes? Time pa lang hinahanap natin. Sabay silang umalis. Di ba ang formula ng distance ay equal sa rate times time? Itong 300, ito yung rate. So, i-multiply lang natin sa time. Kasi ang formula ng distance, rate at time, ito yung D1 natin, ito yung D2. Pag pinag-add yung D1 plus D2, equal sila sa 660 miles. Okay? So, therefore, ang mangyayari, ilet natin yung time ay T. So, magiging 300 times T, 300T plus itong kabila, 360T is equal to 660, yung total distance nila. Pero tandaan yung T dito in hour. Kasi itong mga given natin puro miles per hour. Ang tinatanong natin how many minutes. E di i-convert na lang natin mamaya sa minutes. Okay, so i-add natin ito. 300 plus 360, we have 660. T is equal to 660. Ayan, nakitang-kita ng solution. Ang sagot, divide both sides by 660. Therefore, ang T natin ay equal sa 1. 1 hour. So 1 hour equal siya sa 60 minutes. Letter D ang tamang sagot. So tandaan nyo ito sa ganitong type ng problem. Kapag same time silang umalis, ang formula lang dyan ay addition. Ito yung opposite direction. Kapag opposite direction, i-add lang natin. Kapag same direction naman, same direction, minus naman. Kung same direction siya, magiging 360T minus yung 300. 300T. So, ayun yung palatandaan sa ganitong type ng problem kapag same time umalis. Opposite, addition. Same direction, subtraction. So, yun yung shortcut. Number 10, last number for this video. If a kilogram of ice loses 20% of its weight during storage, how many kilograms of ice should be used to get 9,100 kilograms of ice ready for sale? So dito walang eksaktong formula pero pwedeng isipin lang natin. Ang sabi, kilogram of ice loses, ito yung keyword natin, loses 20% of its weight during storage. How many kilograms of ice should be used to get, ang kailangan natin 9,100 kilograms of ice ready for sale. Ready for sale. So ibig sabihin dapat kapag nabawasan ng 20%, magiging sagot niya ay 9,100 kilograms. So ililet natin X yung original. X yung original na kilogram of ice. Tapos mababawasan siya ng 20%. Due to storage, syempre ice natutunaw. Mababawasan daw ng 20%. 20% mababawasan itong original na X. So 20% of X, magiging equal siya sa 9,100. So yan ang ating equation. Okay? X minus 20% of X equals 9,100. Simplify natin X minus, convert this to decimal. In decimal, that is 0.20 or simply 0.2 na lang. 0.2 of X equals 9,100. May invisible po na 1 yan. So 1x minus 0.2x equal siya sa 0.8x. Okay? 1 minus 0.2, that is 0.8, equals 9,100. Solve for x, divide both sides by 0.8. Okay? Therefore, x is equal to, decimal yung divisor, kailangan gawing whole number, move ng isa, i-move din ng isa. So magiging siyang 9,100, dagdagan natin ng 0, so 91,000 divided by 8. So i-manual na lang natin, i-divide natin manually. 91,000 divided by 8. So 9 divided by 8 is 1. 1 times 8 is 8. Subtract, we have 1. Bring down 1. So 1 ulit. Tingin tayo sa choices. Ayun, tapos na ito. 1 times 8, we have 8. And then subtract, we have 3. 11,000 dapat yung umpisa. Eh di letter C na ito. Huwag nyo nang idiretso kasi base sa choices, ang may 11,000 lang ay letter C.
Pakita na lang natin na tama yan. Bring down 0, 30 divided by 8, that is 3. 3 times 8, we have 24. Subtract, we have 6. Bring down another 0, 60. Kasunod yan, 7. 7 times 8, we have 56. Subtract ulit, meron tayong 4, eksakto na. Bring down the last 0, 40 divided by 8 is 5. 5 times 8 is 40. So wala nang remainder, 0 na. Therefore, letter C, 375. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.